Mahaba ang buhok, makinis at malingkinitan ang katawan. Yan si Kim. Matipuno, maangas at maporma. Yan si Apple. Sinong mag-aakala na ang dalawang ito magkasintahan pala? At di lang yan, si Apple pinagbubuntis na ang kanilang second baby. Nagsimula ang relasyon ni Apple at Kim, isang lesbian at gay couple noong 2015. Ngunit hindi nagtagal, naghiwalay din sila dahil maraming tutol sa kanilang pag-iibigan. Kaso hindi po nagtagal kasi natakot na siya kasi yung discrimination, yung mga tukso ng mga barkada, lalo na po sila tomboy. Marami po talaga pag-a-adjust kasi marami rin akong nakarelasyon dati na babae. Mahirap din sa una. Ano kami noon, nag-quit kasi nga yung mga sul, bakit katomboyan mo tapos bakla yung ano mo, ganun. Hanggang sa nalaman na rin ng parents niya, tapos parents ko parang hindi pa nga handa. Makalipas ang 5 taon, napatunayan nilang love is sweeter the second time around. Muling pinagtagpo ng landas sina Kim at Apple. At sa pagkakataong ito, handa na nilang ipaglaban ang nararamdaman para sa isa't isa. Nagkaroon sila ng unang anak na pinangalanan nilang Adriana Louise. Bilang lesbian, malaking paghahanda raw ang ginawa ni Apple sa kanyang first pregnancy. Sobra akong nahirapan. Natakot ako kasi hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Hanggang sa looban sa si baby, hindi ko alam paano mag-alaga. Dumagdag pa rito ang sari-saring pambabatikos na natanggap nila mula sa ibang tao. Sa akin lang naman, pwede ka naman magsalita. Huwag ka na magko-comment sa pagdating sa anak ko kasi doon talaga ako makikipagbardagulan. Kasi wala namang kinalaman yung bata sa nangyayari sa relasyon namin. Bakit? Pati yung bata na dadami sa bashing. Sa kabila nito, minabuti na lamang nilang maging responsableng mga magulang sa kanilang anak. Agad silang bumukod at kinampanan ni Kim ang pagiging padre de pamilya. Bilib ako sa kanya kasi marami nagbago sa kanya. Pagka alam niyang marami akong nararamdaman, hindi niya ako pinakikilos. Dati, tambay lang talaga siya. Anong oras lang siya magising, anong oras lang siya matulog. Kasi nga wala siyang iniisip. Ngayon, nagampanan naman niya yung pagiging padre de pamilya niya sa amin. Sobrang pag-change. Minsan kahit pagod ako, pag-uwi ko, naglalaba pa ako. Para lang hindi ko alam niyo yun, para lang magampanan mo lahat na kailangan gawin. Minsan, naglalako pa ako ng longganista. Kasi pag inasahan mo yung isang sahod mo, sa lahat ng mga binabayaran mo, gatas, upa ng bahay, kuryente, tubig, yung kakainin niyo pa, hindi magkakasya. Nakatakdang manganak si Apple sa October 2024. Ngayong magkakaroon na sila ng second baby, mas handa na raw silang harapin ang anumang pagsubok na ibabato sa kanila. Mapapagod ka lang talaga pero kinabukasan, pag nakatulog ka, nakapahinga ka, laban ulit. Hindi ka na mapapagod kapag ka magulang ka na. Laban ulit sa buhay. Naging madali naman daw ang pagtanggap ng kanya-kanya nilang magulang sa kanilang gender preference at desisyon na bumuo ng pamilya. Sa akin po walang discrimination. Bata pa lang ako, yung suporta talaga ako. Wala naman ako narinig na bashing, bakit nagdadress ka ng ganyan. Tama ko, wala din po, wala. Tanggap naman ako ng family ko. Bilang lesbian at gay couple, aminado sila na magkakaroon ng pagkakataon na tatanggap din ng pambabatikos ang kanilang mga anak. Papatunayan ko sa kanya na makarapat-dapat niya kaming ipagmalaki kesa pakinggan yung kwento ng iba. Sa totoo lang, gender, hindi naman malaking katanungan yan. Yun yung pagmamalaki ko sa ano, kaya kahit kailan ako matatakot na malaman niya. Alam ko, matututunan din ng anak ko kung ano kami at mas mananaig pa rin kung ano nagawa namin para sa kanya. Sa bahay, sanay daw ang kanilang pangatay na tawagin si Kim bilang papa, habang mama naman ang tawag niya kay Apple. Pangarap din daw ng couple makasal balang araw at kasalukuyan nilang pinag-iipunan ito. Mensahe nila sa kanilang anak, sana maging proud siya sa amin, kung ano yung ginawa namin para sa kanya. Hindi mai-instinct sa isip niya yung
bashing, yung negative comments kasi yung ginawa ng magulang niya. Lahat ng hirap, yung saya, ginawa para sa kanya. Hindi ko naman hahayaan dumating yung panahon na hindi ko mabigay yung gusto ng anak ko.